business, you face as an SME owner po. Ano po yung pinakamahirap na pagsubok na naranasan niyo bilang isang may-ari po ng SME? So, umpisa syempre about the construction, so yung preparation, so construction ng lugar, preparation. So, for an immediate na ma-put up yung business, so nag-franchise ako ng negosyo para magbibilisan. So, syempre, sa una, you have to gain sales. Kasi kaya nag-put up tayo ng business is getting about sales and getting about, yun ang kailangan natin, syempre, makuha para sa ROI, kind of investment. Kasi nag-invest tayo. So, ngayon, syempre, andun yung competition. So, kailangan makipag-compete about dun sa mga, kasi marami na existing. Actually, before, siguro mga more or less mga 10 lang kami. But now we are 28 business sa Gasan. We're in 25 barangays lang, pero 28 na ngayon. So napakalaki. So ngayon, pagkuha din ng staff, kasi doon yun, nung una, naisip ko na parang madagdag mo ng sales, pero napakahirap din parang ng staff. Pangatlo po tanong is, how do you attract and retain customer? Ano po yung ginagawa nyo para po mas inaakit nyo po at mapanatili ang mga customer po? Siguro, hindi naman siguro. It's about being a sales din ako. Kasi naging sales din ako almost how many years. So, doon yung great customer na parang about customer relation. So, yung good service mo. Siyempre, yung product mo rin. So, parang, malinis yung hindi lang basta-basta. Nakita nila how we serve people, how we serve yung customer na nililinisan talaga yung nakikita nila na nililinisan yung galon. So, andun yung good service. Tsaka yung promotions ba na hindi man kailangan mawala yun eh. Kasi yun yung pang-akit mo sa mga customer. Even though, kahit sila yung mga regular customers mo siya, kailangan yung mga promotions pa rin mo para yun na yung parang ang tawag yung parang binibigyan rin para sa kanila. Po, paano po nakakatulong ang teknolohiya sa mga serbisyo nyo po? Yung iba kong customer, nire-recommend nila ako sa ibang kakilala nila. Yung naghahanap ng magmamassage, maglilinis, binibigay nila yung aking FB account hanggang sa dumami yung aking mga customer. Kailangan ng sauce, tapos kailangan malinis, masarap, at kaakit-akit. Bale, ano po yung paraan mo naman po ng pakikitungo sa customer para masigurong masaya po sila sa sa produkto ninyo? Palagi-lagi ka naka-smile. Yun. Friendly communication. Oo. Tapos pag madaming customer, dapat huwag ka mataranta. Okay. Kalmado lang. Kalmado ka lang. Ano po yung mga mukhain mo para mas maging maayos pa po at mas maunlad po yung negosyo? Yun, kailangan mo talagang hindi lang basta-basta mag-negosyo ka, nagputap ka ng water station. Kumbaga, sa akin kasi, sabi ko nga, nung tumating ako, akala ko yung water station yung magiging business ko. Ang sabi ko, pero hindi siya nagsusuffice. Kasi nga, sa dami ng mahal ang mga nangyari ngayon. So, I have to do another business, which is yung passion ko rin, which is construction. Pero about water station, kumbaga ang gagawin dapat is yung mag-monitor ka ng daily sales mo para kung ano yung para malaman mo kung bumibenta ka ba, yung mga taong baka nakukuha na ng kumpetitro mo yung ibang customer mo. So, doon mo malalaman mo kasi yung monitoring yung frequency ng sales nila, ba't hindi sila bumili, malalaman mo natin kung anong rason. So, syempre, pagpuntahan mo sa driver mo, kung anong kung yung ba't hindi bumili. So, doon mo malalaman kung yung tao, so, ang customers mo. So, from there on, doon mo malalaman kung paano solusyonan yung problema at para magkaroon kayo mag-gain kayo ng sales. Tapos, hindi lang yung dami o yung dami mo pag-customer, kaya magpunta ng bagong customer na may makipagtayo ko sa mga businesses kasi para lumaki yung sales mo. So, yun nga, sabi ko, hindi ko na pwede mag-stick sa isa. Hindi ka pwede mag-stick sa what you are doing right now. Kailangan mag-improve ka pa ulit. Improvement pala, mag-improve ka para
master mo kung ano yung mga kailangan ng tao, makinig ka sa customers mo. Tapos yung always, always yung think about the long-term relationship of the customer. Hindi lang yung para sa kanya. Kasi ano yun, pag nalaman nila is, pag nalaman nila kung how do you serve or yung good service mo, yung good service, yung product, and how do you deal with the customer. So dun, kumbaga, it's about word of mouth eh. Kasi kasama din sa promotion link word of mouth eh. Hindi lang sa online, may word of mouth din kasi. So na parang, nanumultiply yun eh. So, yung parang i-gain mo, online, word of mouth, so it's about promotion link. So yun nakuha ko sa pag-utak ng negosyo to. So yun, basta pag-monitor ka about your sales. Hindi lang okay, ganito lang yung monitor ka lang. So doon mo alam yung problema. Based on my observation, they inspired to start their business based on customer needs. Pinag-aralan nila muna bago nila gawin ang business nila. May mga challenges but still hindi sila sumuko na ayusin pa at pagandahin ang kanilang business or services. They improve kung ano yung pangailangan at gusto ng customer. Masasabi ko na sobrang halaga ng technology na ginagamit nila para maging success at makilala ng mga customer nila. Ang pakikipag-communicate ng maayos, may paggalang at may pag-unawa sa iba't ibang customer ay sobrang halaga upang maging successful at tumagal ang isang business o services. At kahit matagal na ang operation ng kanilang mga business o services, hindi sila tumigil na matuto at i-improve pa ito upang mas lalong tangkilikin ng customer. At ginagawa nila ang kanilang mga responsibilities na kailangan araw-araw sa operasyon ng kanilang business. Ang personal na pananaw ko naman dito is masasabi ko na ang isang matagumpay na MSME or SME business ay may malinaw na layunin at plano, matibay na pakikitungo sa customer, epektibong paggamit ng teknolohiya tulad ng paggamit ng social media at online platforms, mahusay na pamamahala ng financial, mayroong marketing strategies, matibay na determinasyon at sipag. Ang mga natutunan ko is kailangan pag-aralan mabuti bago magtayo ng isang business. Mahalagang mag-research, ganun din na kahit kilala na ang isang business ay huwag tumigil na i-improve pa ito. At ang kahalagahan ng technology sa pagpapakilala ng isang business o services. Ganun din ang magandang pakikisama, maayos na pakikipag-communicate sa customer at ang paggalang sa mga ito ay isang pinakamahalaga upang tumagal ang isang business. Mahalaga ding i-monitor ang mga problema para mas ma-improve pa ang isang business. Mahalaga din ang magandang pakikitungo sa mga staff.